Sa kanyang pagbisita sa Davao City maliban sa pagpapakilala ng BG, Bisaya Gyud Party List ay inilunsad dinyo ang petisyong to defend the Constitution, sovereignty and freedom na layong mangalap ng suporta upang maipabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Bumisita kamakailan si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman at ngayon ay BG o Bisaya Youth Party List first nominee Greco Bellica sa Davao City. Na hindi na naniniwala sa ICC. At dito inihayag niya na sumulat siya sa leader ng mga bansa tulad nila President Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping at Prime Minister Benjamin Netanyahu at hinimok ang mga ito na mag-intervene para sa pagpapabalik sa bansa ni dating Pangulong Duterte. Anya maliban sa panawagan para kay PRRD, idiniin din ito ang layong maiwasan na mangyari sa kanila ang ginawa sa dating Pangulo kapag matapos na ang kanilang termino. Kaya po, sumulat po ako sa 4 na presidente na hindi rin naniniwala sa ICC. Mga hindi po ito member, si President Trump, si President Xi Jinping, si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel, si President Putin. Lahat po ito ay mga malalaki at malalakas na bayan na hindi na naniniwala sa ICC. Ngayon, sinabi ko po sa kanila, kaibigan nyo, ito ang ginawa, ito nangyari sa kanila noong March 11, dinampot siya na ICC warrant, illegally. Hinihingi ko po na sila yung mag-intervene sa kaso ni Pangulong Duterte at bigyan ng katarungan. Dahil sabi ko, if you don't do this, this has set a very bad precedent even for all independent states like you. Na pagtapos nyo pala, sa inyong termino, pwede pala sa inyong gawin ito ng ICC pag yung kalaban nyo nag-cooperate sa kanila. March 27, 2025, nang ipadala ang kanyang liham sa embahada para sa mga world leaders. They can give policy statements and say na hindi nila sinasang-ayunan ang illegal na pagkaka-aresto at pag-acquire ng jurisdiction ng ICC sa Pangulo because it has a working state. Therefore, they should demand and they can demand for the repatriation of the President. Otherwise, ICC can suffer consequences coming from these states. They can also sanction the Philippine government economically. Sinusubaybayan na Samantala, maliban dito, hinihikayat din ng grupo ang partisipasyon ng bawat Pilipino para sa petisyong to defend the Constitution, sovereignty and freedom upang mapabalik si Pangulong Duterte sa bansa sa pamamagitan ng pag-participate online sa kanilang social media page. I'd like to announce dito sa Davao at sa ating mga kabayan buong mundo na naglungsad po kami ng online signature campaign to this same effect na tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidenteng ito at sa gobyerno natin na gusto natin ng katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil itong nangyayari pang-aabuso dito. So, sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ang ating ebidensya. Ito pong ating ginagawang ito ay magiging matibay na sandigan ng ICC at ng mundo para sa kanila pong gagawing desisyon. Therefore, we will have hope for justice, not only for the President, but for the Philippines. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong Jean Domingo, SMNI News.